Morning guys! Off ko ngayon sa work, so daddy duty muna ako. Nag-drop ko muna si mami and then yung mga bebe. Hindi mo na ako doon na-drop. Sa school na tayo ni mami. Saan kita drop doon? Sa may drop off yan. Drop off point. Hi, say hi! Hello. This is Mrs. Shuet. Say hi to Mrs. Shuet. Alright, say hi to Mrs. Shuet. Mrs. Shuet. Okay, this is my husband, Terence. Hello, nice meeting you. Oh, upstairs. He's off today. I'm lucky. Yeah, have a good day, girl. Bye, Mom. Bye. Bye, Mom. Bye, take care. Come on guys, it's your turn. Man. Time to drop off the bebes. Okay guys, it's time to go. Wait, Rai. Left for a video. Rai, get your toy ate. Daddy. Wait, I'll go outside. Ate, your toy. Oh my. Okay, see you later. Tapos na. So, na-drop natin yung mga bebe. Since may mass ng 9 o'clock dito sa church, katapat kasi ng school yung church. So, might as well magsimba na rin tayo. Simba muna tayo. 1 hour later. So yun guys, kakatapos lang ng mass, no? Grabe, napakalamig na dito sa British Columbia. Pero at least, compared sa ibang mga provinces dito sa Canada na nag-i-snow na, at least dito wala pa rin snow. So maganda yung weather, sunny, walang ulan today. At least walang snow, so yun yung importante ron. And today nga pala is the first week of December, no? So ang daming mga preparation na for Christmas. Last Sunday nga, nag-Christmas party kami ng buong household namin. And that night, nung Sunday nga, since it's the first Sunday of Advent, hinanda na namin yung aming Christmas tree. Tapos may mga, may 5 candles yun eh. So yung first candle for the first Sunday of Advent, sinindihan na namin. Tapos 4 na candles yun eh. So 1 candle na sinindihan means how many more Sundays to go before Christmas. Tapos yung pinakahuling candle is on the Christmas day itself. So nasindihan na namin yung pinakaunang Sunday ng Advent. And hopefully next week yung second Sunday. And oops, nasa school ako. Kailangan mag-slow down. Nasa school tayo. Pag dumadaan kasi sa school, dapat nasa 30 kilometers per hour lang yung speed mo. Hindi pwedeng masyadong mabilis. Kaya ngayon nandito ako sa school, napakabagal ng takbo ko. Kasi hindi mo lang kung yung mga batang tumatawid eh. Ganyan dito sa Canada. Kailangan masyado kang mabagal pag nasa tapat ka ng school. Ayan, park muna tayo. Napakaganda ng panahon eh. So gawa muna tayo ng video. Total, wala tayong work ngayon. Gusto kong pag-usapan natin guys itong proposed tax break na pinopropose ng federal government starting on December 14, 2024 until February 15 of next year, 2025. So 2-month tax break na pinopropose ng government. So before natin pag-usapan itong tax break na ito, pag-usapan muna natin kung ano yung sales tax dito sa Canada. Dito kasi sa Canada guys, kung hindi nyo nalalaman, merong mga tax na pinapatong pag may bibiling ka sa kung saan, sa grocery, sa supermarket, or kung may service ka na ipapagawa sa mga professional. So, depende sa province mo guys, pwedeng hatiin ito ng province at ng federal government. So pag hinati ito ng federal government at saka ng province, ang tawag dito is GST or Goods and Service Tax at PST, Provincial Sales Tax. So ito yung hati na tax na pinapatong ng government, ng federal government at ng provincial government sa mga bilihin. So 5% ng patong na yon na pupunta sa federal government, ito yung GST o yung Goods and Service Tax. At tapos dito sa British Columbia, 7% naman ang pinapatong ng province sa mga bilihin. So 7% ng patong sa mga bilihin na yon ay ang PST. So for a total of 12%.
Ngayon, may mga provinces na ganito rin yung setup. Yung mga provinces tulad ng Alberta, Manitoba, Quebec, Saskatchewan, Northern Territories at ang Yukon. So sa mga areas na ito, 5% ang nililikom ng federal government na patong sa mga bilihin, and then tapos nasa province na kung magkano yung percentage na ipapatong nila. Ngayon, merong mga areas naman na pinagsama to o yung kinumbine to, ito nga yung harmonized sales tax. So naka-incorporate dito yung 5% GST at saka kung magkano man yung PST na ibibigay para sa government. Ang mga provinces na merong HST or harmonized sales tax is ang Ontario, 13% ang sinisingil dyan. And ang mga provinces sa Atlantic tulad ng New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia at Prince Edward Island. So sa mga Atlantic provinces na yan, 15% ang pinapatong ng federal government na HST sa mga bilihin. So medyo malaki-laki siya. Tapos last November 21, 2024 nga, in-announce ni Prime Minister Justin Trudeau ang GST tax break. Ang tawag niya dito is holiday tax break. So sa mga provinces na hiwalay yung GST at PST, yung pagkaka-explain ko kanina, hindi mangongolekta ng GST ang government. So ang province lang ang mangongolekta. So sa case namin dito sa British Columbia, pag bibili kami, mawawala na yung GST na sales tax na pinapatong sa mga bilihin namin at ang babayaran na lang namin is yung PST. Now, sa mga provinces naman na merong HST or Harmonized Sales Tax, totally tatanggalin niya ng government. Kasi ang setup kasi ng government sa mga provinces na may HST guys is nililikom ng government yung tax, diba? As a form of HST. Tapos, a certain portion ng nalikom nila, ibabalik nila sa province. So, since itong holiday tax break, sa mga provinces na may HST, so hindi mangongolekta ng HST ang government, ang federal government sa mga bilihin, sa mga areas na yon. So, medyo malaki-laki ang matitipid ng mga mamamayan o ng mga residente ng mga areas na may HST kasi yung full 13% to 15% na dapat kokolektahin sana ng government hindi na makokolekta as compared sa mga provinces na hiwalay ang GST at saka PST. So sa mga areas na hiwalay ang GST at saka PST, 5% GST lang ang hindi maipapatong sa mga bilihin. Now, ang susunod na tanong is, batas na ba itong holiday tax break? Ang sagot dyan is hindi pa siya batas, pero nakapasya na siya sa lower house, sa House of Commons, and naiakyat na siya sa upper house or sa Senate. And then pag na-approve siya sa Senate or sa upper house, mabibigyan siya ng royal assent ng Governor General ng Canada, and magiging batas na siya. Pero as of now, nakapasa pa lang siya sa lower house or sa House of Commons. So, hindi pa siya batas. Pero usually, most of the time kasi, pag ang isang bill ay naipasa na sa lower house, 99.9% magiging batas na yan. It's a matter of parang ceremonial na lang na i-approve siya sa upper house or sa Senate. And then, mabibigyan siya ng royal assent ng Governor General nga ng Canada. So gusto kong pag-usapan natin isang implication ng tax break nito. So malaki-laki ba ang masisave ng mga mamamayan dito sa Canada sa tax break nito? Well, tignan natin kung ano muna yung mga items na exempted sa GST. Kasi tandaan nyo guys, kaka-explain ko lang kanina na sa mga bagay na binibili namin dito sa Canada or mga services na pinapagawa namin, may pinapatong na GST ang government. So base dito sa research ko, ito yung mga list ng mga bagay na walang patong or walang GST, HST. Basic groceries such as milk, bread and vegetables, agricultural products such as grain, raw, wool, and dried tobacco leaves. Tapos, most farm livestock, ito yung chicken, pork, beef. Tapos, most fishery products such as fish for human consumption.
tapos prescription drugs and drug dispensing services, tapos certain medical devices such as hearing aids and artificial teeth, pustiso, and then feminine hygiene product. So sa simula pa lang, marami ng bagay na exempted sa GST. So yung mga basic necessities natin like food, bread, rice, fish product, fruits, wala nang GST yan. So basically guys, ang GST ay ipinapatong hindi sa mga basic necessities kundi sa mga luho. Like mga damit, kung kakain ka sa labas, sa mga restaurant, kung ano-ano pa, basta regarding sa mga luho, mga alcohol, mga ganun, mga alak. So walang patong na GST sa mga basic foods. Now, sabi dito sa nabasa nating report na kung ang isang household o kung isang person or kung isang tao o isang family is gagastos sila sa mga luho nila for the holiday tax break ng let's say 2,000 Canadian dollars for the span of 2 months. Gumastos sila ng ganong kalaki sa mga luho nila. Depending on the province, ang matitipid ng tao na yon or ng family na yon is nasa around $100 to $260. So hindi siya ganong kalaki. Kasi nga hindi naman kasali dito yung mga basic foods kundi mga luho lang siya. So kung the more na malaki ang gastos mo sa luho, medyo malaki-laki yung tax break na matitipid mo or medyo malaki-laki yung tax break na makukuha mo. Now, marami din ng mga kumukontra dito sa holiday tax break na ito. Sabi nung iba, this is daw a form of vote buying by the federal government kasi nga, base nga sa mga early polls, medyo nangungulelat yung current liberal government, which is the current federal government dito, yung Liberal Party. Medyo nangungulelat siya, especially sa mga areas na kung saan dati malalakas sila, like sa Ontario. So itong holiday tax break, according to the critics, is a form of vote buying. A lot of critics are saying the government is just trying to buy your vote right now. They're trying to get you back on side with the Liberal Party. They're trying to get you back in the fold. And then sabi naman ng iba, ginawa na raw ito ng previous government kung saan yung Conservative Party yung namumuno. And ang naging result daw nito is nagkaroon lang ng inflation. So hindi daw maganda itong tax break na ito. Mr. Harper in 2007-2008 actually reduced the GST by 1%, 2 consecutive years. Inflation went up, not down. Food inflation went up, not down. And then may critic din ng iba, especially yung Conservative Party na siyang opposition ngayon sa federal government, na okay, fine, itong tax breakdown na ito is parang ano lang, panandali ang relief lang daw. It's a form of trickery kasi after this 2-month tax break, pagdating ng April, yung carbon tax naman na babayaran ng mga Canadian is magkukodruple na. Magiging 61 cents per liter na yung carbon tax na ipapatong ng federal government sa carbon tax nga. So maapektuhan lahat ng mga mamamayan dito sa Canada. So parang sinasabi ng Conservative Party is binigyan mo ka ng tax break yung mga mamamayan mo for 2 months. Pero pagdating naman ng April, babawiin mo rin yung sa carbon tax kasi magku-quadruple na yung carbon tax na babayaran ng mga tao. 61 cents per liter na eh. So yun yung critic naman ng Conservative Party. And a severely weakened prime minister. He's desperate. He's lost control, but he's trying to hold on to power. And so he's come up with a irresponsible and inflationist $6 billion tax trick that he will take away right before raising the carbon tax on heat, housing, groceries, and gas in just a few months. Ngayon ako naman na magbibigay ng opinion ko. So ano yung masasabi ko dito sa holiday tax break na ito? For me, kung magkakapatong-patong na naman yung carbon tax sa April, yung magiging 61 cents per liter na yung carbon tax na babayaran namin sa April, parang hindi na siya worth it itong tax break na ito. Kasi unang-una, ang tax break na ito, as explained ko nga kanina,
hindi naman involved yung mga basic necessities eh. Aminin natin guys, tayo, kailangan natin gumastos sa mga basic necessities. So, kung ang tax break na ito is hindi naman involved yung mga basic necessities at sa mga luho lang talaga nakafocus, parang hindi ka naman siguro gagastos ng 2,000, 3,000 Canadian dollars in 2 months para lang sa mga luho mo. Parang grabe naman yun, di ba? So, hindi rin ganun yung matitipid mo, hindi rin ganun kalaki yung masisave mo. And worse nga, pagdating ng April, parang mababawi lang din kasi tataas na naman yung carbon tax, so tataas na naman yung mga gasolina, tataas na naman yung mga presyo ng mga bilihin, nabigyan ka nga ng tax break for 2 months, pero pagdating ng April, moving forward, magmamahal na naman yung expenses, tataas na naman yung cost of living. So, yun lang ang opinion ko guys ha. So, there you go guys. I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano itong tax break na mararanasan ng mga mamamayan dito sa Canada for 2 months starting on December 14, 2024 until February 15, 2025. And kung beneficial ba talaga ito sa mga mamamayan or hindi. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin. Kasi nakakatulong po yung comment ninyo para i-promote ni YouTube ang channel natin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!